Okay, magandang gabi sa bawat isa sa atin. I hope po na talagang ma-enjoy po natin ang salita ng Panginoon sa gabi na ito. And I hope na ah, anuman mga bagay, anuman mga sitwasyon ay ang Diyos ang magtuturo sa atin ano yung dapat at ano yung pwede natin ma-share. Nag-pray po ako kaninang tanghali. Sabi ko, Lord, wala po akong na-prepare pero alam ko nakahanda ka para sa akin. So, umaasa po ako sa biyaya ng Panginoon. At alam ko na itong message ng Panginoon ay ito po ay naranasan po namin, nangyari po sa amin, at ito po ay maibabahagi ko po sa atin. And I hope na, at narinig ko din one time na meron pong nag-share about Christian suffering. Bakit tayo naghihirap? Bakit dumarating yung mga kahirapan natin sa buhay? Introduction po natin, sabi niya, ang tema po natin is Christian suffering. Introduction natin, often Christians have severe and fiery trials. Some are affected badly, some mentally, and some financially, and other indirect or indirect attack of Satan. Napakadami po yung mga sitwasyon po natin na naapektuhan yung isip, yung puso natin, at higit sa lahat yung financial natin. Ito ay indirect or direct na ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Pero sabi niya, many are calling out to God. Why? Sabi niya. Why do we have to suffer like this? Bakit daw kailangan natin we suffer like this? So, ang ating text ay Philippians chapter 1 verse 29. Sabi nga po niya, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Ito po yung sinabi niya, Philippians chapter 1 verse 29. So, basahin na lang po ninyo, but I will continue kasi medyo mahaba-haba po itong aking i-share. Pinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. So, we are suffering because we are with Christ. Kung wala ang Diyos, hindi tayo magsasuffer. Kung hindi tayo maka-Diyos, hindi natin mararanasan kung ano yung mga trials na nangyayari sa buhay natin. So ito sabi niya, number one, sabi nga niyan, you and I have an opportunity or double opportunity to face these trials. Sabi niya, number one po is to believe on the Lord Jesus Christ and to suffer for His sake. Bakit kailangan natin paniwalaan ng Diyos for all the sufferings? Para sabi nga niya, to suffer for His sake. Not only for His sake, but it's also for our sake. Sabi niya, we surely want to believe on the Lord Jesus Christ and to be saved. We want salvation, forgiveness, heavenly love, and Lord Jesus Christ. Kailangan natin ang buhay natin na magkaroon tayo ng buhay na kaaya-aya sa Diyos, karapat-dapat at kaligtasan, higit sa lahat yung kapatawaran, yung heavenly love. Hindi po natin kaya na ibigay yung heavenly love kung wala ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ang pinakamahirap is mahalin mo yung kaaway. Yun ang heavenly love na nanggagaling sa Diyos. Sabi nga po niya sa Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing His sufferings, become like Him on His death. Sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makikilala si Kristo, mararanasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, makihati sa kanyang mga hirap at matubad sa kanya pati ang kanyang kamatayan. So ito po yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Yung ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo because of our sufferings. Before now we will continue, let's pray po. Father in heaven, we ask for your grace and your mercy, the power of your Holy Spirit to be upon us right now in Jesus' name. Ano man, Panginoon Diyos, yung hindrances, Panginoon Diyos, sa mga salita mo sa oras na ito, patuloy, Panginoon Diyos, na kayo po, O God, ang lahat para sa amin dahil mabuti ka, Panginoon. Gamitin po ninyo, Panginoon Diyos, ang iyong lingkod sa oras na ito, na bilang isang halimbuyak na iyong pagpapalat ang iyong mga salita. Sa lahat po, Panginoon Diyos, ang makikinig, magsimula sa akin, Panginoon Diyos, ang simula ng anointing, glory, grace, forgiveness. At Lord, anuman ang haharapin namin sa oras na ito, O God, anuman pakikinggan namin, Panginoon Diyos, to glorify your name, not us, O God,
Wala po kaming galing kung wala po kayo, Panginoon Diyos. Wala po kaming salita kung wala po kayo, Panginoon. Lord, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa oras na ito. Patuloy na pinapaubaya ko po, Panginoon Diyos, ang mga salita mo. At patuloy anuman ang matutunan namin, Panginoon Diyos, dadalhin po namin ito sa aming puso, sa aming isipan. At patuloy, Panginoon Diyos, na we want to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. So ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito po yung number 1 is to believe on the Lord Jesus Christ and to suffer for His sake. We surely want to believe on the Lord Jesus Christ and to be saved. We want our salvation, forgiveness, heavenly love, and the Lord Jesus Christ. Kailangan natin ng Diyos. Sabi nga niya dito sa verse 10 sa Philippians chapter 3, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging tulad niya sa kanyang kamatayan. Hindi naman natin kaya na harapin yung hirap, the sufferings na ginawa ng Diyos sa atin. Pero araw-araw, yung ako hindi ko sinasabi na it is a punishment or a suffering, but ito yung sinasabi ko sa sarili ko, sabi ko yun, Lord, thank you for the challenge. Kasi nag-challenge ako every time na naririnig ko ang Diyos, anytime na kinakausap ko ang Diyos, anytime na dumarating yung sitwasyon na napakahirap. Alam po ninyo yung mga pinagdadaanan namin, but the Lord is still a God of salvation. Nandun pa rin ang Panginoon para sa atin. Kaya wala po tayong pwedeng sabihin sa Panginoon, pinabayaan ako. Sabi nga niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. So thank you Lord for this, kasi alam na natin na ang Diyos talaga ay totoo. Buhay ang Diyos sa buhay natin. Hindi niya ipinagkaloob itong mga bagay na nangyari sa buhay natin kung wala siyang pagmamahal sa atin. Sabi nga niya, Jesus suffered in Jerusalem. He was misunderstood, cursed, and blasphemy. In the Gethsemane was the bitter trial. He was smitten, lashed, and crucified. Tumasigit na yung suffering sa ginawa ng Diyos sa atin, kumbaga hindi natin na ito naintindihan nung una. Bakit kailangan niya maghirap? Yung bang nagpahirap sa kanya, naintindihan ba nila ito na this is a prophecy, na kailangan niya tuparin ito, kailangan ba niyang gawin ito? Yung bang mga sitwasyon natin as a Christian sufferings, ito ba ay alam po ba natin ito? Pinagdaanan ba natin? Or plinado ba ito? Hindi natin plinano ito. But the Lord Himself revealed to us para makita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng lahat that we are sufferings, that we are ending for the facing the challenges sa buhay po natin, maranasan natin na totoo ang kapangyarihan at nakikibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Hanggang kailan ang suffering? Siguro marami sa atin, hanggang kailan tayo nagsasuffer as a Christian? Mapalad tayo bilang isang tao, bilang isang tinawag ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, kasi nakikibahagi. Isa tayo doon sa nakikibahagi, doon sa kahirapan, sa kamatayan na ginawa ng Panginoon para sa atin. Ay sabi niya, our sufferings are very light in comparison. Yung mga sufferings natin is very light. Kasi alam ng Panginoon kung hindi natin ito hindi niya ibinigay ito sa atin, hindi niya kayang ibigay yung mahirap para sa atin, kundi binigay niya yung kaya natin, kasi yun ang gusto ng Lord para sa atin. Hindi niya pwedeng ipasan yung krus na pinasan niya sa atin dahil hindi natin kaya. Light lang po ang binigay ng Panginoon para sa atin. Yung nga lang, tayo bilang isang tao, napakabigat na kung haharapin po natin yan. Pero wala pong mahirap sa Panginoon. Kundi lahat ng bagay, ay kayang gawin ng Diyos para sa atin. So ito po, 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Sabi nga po niya, for our light and mandatory struggle and are achieving for us in the eternal glory for far outweigh them all. Sabi niya, ang bahagya at panandali ang kapighatian diraranas natin ngayon ay nagbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. Glory to God. Ito po talagang, sabi ko nga Lord, yung mga pinagdaanan namin sa buhay, wala po akong pwedeng i-testimony sa kabutihan ng Diyos kung hindi ko naranasan ang Diyos. Wala po akong pwedeng ipahayag na sabihin ko na mabuti ang Diyos kung wala siyang ginawang mabuti sa buhay namin. Lalo na sa ating pastor, lalo na sa mga pinagdaanan namin. At pwede kong ibahagi at pwede kong ipagmalaki na ang Diyos ay mabuti sa lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kasi sabi niya, ang bahagya. Ibig sabihin, konti lang na challenges yung pinagdadaanan natin. Ito ay panandalian lamang. Ito promise ng Panginoon sa atin.
Hindi niya sinabi na forever tayo that we are facing the trials or we are facing the hindrances or trials na sobra-sobra. Kundi sabi ng Panginoon, ang bahagya at panandali, ang kapighatian din naranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan, walang hanggan at walang katulad. Kasi walang katulad ang Diyos na tumutulong sa atin. Amen? Kaya sabi niya, life is a meaningless. It consists only of trouble, pain, and tears. Totoo yan. Ang buhay natin ay walang kahulugan. It consists only of trouble and pain. Nalalanghap natin yung trouble, yung pain, at yung pagluha natin kung may problema tayo. Sabi niya, to a true Christian has a plan. Life has a plan, for God has a purpose for its life. So sabi niya, ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay may plano ang Diyos kasi alam ng Panginoon na may purpose siya sa buhay natin. Bakit hinayaan ng Diyos that we are suffering? Ba't hinayaan ng Diyos na maranasan natin ito? Because gusto ng Panginoon na tayo mostly ay talagang, or higit ng Diyos, nais ng Diyos talaga na kumapit tayo, hindi tayo makakawala sa anumang kamay ng Panginoon, sa anumang gusto ng Lord para sa atin. Kasi ang gusto ng Panginoon para sa atin, kumapit ka lang anak at nandito lang ako. Umiyak ka lang Panginoon Diyos, sabi ganyan sa awit 91, I think 14, sabi niya, lahat ng luha natin may talaan siya. Alam niya kung nasaan, alam niya kung saan tayo. So talagang mabuti ang Diyos sa buhay po natin. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8 verse 8, sabi niya, and we know that in all things, God works for all the good of those who love Him, for those who have been called according to His purpose. Romans chapter 8:28. Sabi niya, alam natin ang lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. So walang ibinigay ng Diyos na hindi natin ikabubuti. Walang ibinigay ng Diyos, walang plano ang Diyos kung hindi natin ikabubuti. Lahat ng bagay, sabi ko, Lord, we suffered so much pain. The agony of pain, the agony of suffering, sabi ko gano'n, naranasan po namin. Sabi ko minsan, sabi ko, Lord, yung dumarating yung time na pag iniisip po sa gabi matutulog ka, yung umiiyak ka na lang sa Panginoon, dahil ramdam mo na kino-comfort tayo ng Diyos. Sa anumang mga sitwasyon natin, sa anumang mga bagay, sa ministry man ito, sa buhay family man natin ito, sa sarili natin ito, sa mga kapatiran natin ito, walang imposible sa Diyos. Kasi sinasabi ng Panginoon dito, alam natin ang lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Mahal ba natin ang Diyos? Sabi niya, para sa ikabubuti na nagmamahal sa Kanya, alam natin ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang halayunin. Tinawag tayo ng Diyos para ma-declare natin ang glory ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para itago natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Masaya ka, malungkot ka, dumadaan ka sa mga sitwasyon, but still, God is a God of order, a God of peace, and a God of a powerful, yung powerful love ng Panginoon sa atin, ibinibigay niya para ma-cover lahat kung ano yung mga trials na pinagdadaanan natin sa buhay. Naranasan ko po yan. Sabi ko, Lord, meron po nagsabi sa akin, confirmation sa Lord, na sabi ko, itong sufferings po namin, Lord, parang kakaiba. Parang may times na sabi ko, kakayanin ko ba ito? Kakayan ba namin ito? But still, the Lord sabi niya, be still and know that I am your God. Sabi niya gano'n, napakabuti ng Diyos. Ito lagi binibigay ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Lord, be still. Paano ako be still? Sabi ko gano'n. And know that you are my God. Sabi ko, pero yung sufferings, minsan parang hindi mo na kayang tanggapin. Yung the more na talagang dumudulog ka sa Panginoon, the more na dumadami pa yung hirap na pinagdadaanan natin sa buhay. Naglilingkod, minsan nagtatanong tayo, malamang, Lord, naglilingkod ako, pero bakit ganito nangyayari sa buhay ko? God allows. Dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto niya talaga na yung purified yung puso natin na humaharap palagi sa Panginoon. Hindi yung magaling ako, marunong ako, kaya ko ito, hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Kaya sabi niya, alam natin ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti na nagmamahal sa Kanya. Kung mahal natin ang Diyos, this message is for us. Kaya sabi nga po niya dito sa atin, ito po yung pangalawa, sabi niya, how the sufferings comes. Paano daw po ito
dumarating sa buhay pa natin. Through our own mistakes ba or sins? Galatians chapter 6 verse 7. Huwag ninyong linlangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay di na madadaya ni naman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So yun din ang sinabi ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, through our own mistake, marami tayong pagkakamali sa Diyos. Huwag mo natin sasabihin na, wala akong mali sa Diyos, wala akong kasalanan sa Diyos, wala akong kasalanan sa tao. Minuminuto nagkakasala tayo in mind, in heart. Minsan nga judgmental ang mata natin and isip natin. So huwag natin sasabihin na, bakit ako nagsasuffer ng ganito? Dahil ba sa kasalanan ko? Yes, we are a sinner, pero tinanggap tayo ng Diyos. Sabi nga niya di po ba? Sabi nga niya alam natin ang lahat ng bagay. Alam natin ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang gumagawa para sa ikabubuti natin, hindi para magiging masama tayo. Kundi ang Diyos ay mabuti sa lahat. Hindi natin pwedeng itago yung sarili natin na I'm okay. Kaharap mo ang tao, syempre, minsan totoo yan, nangyayari sa buhay ko. Sa the sufferings na nararanasan namin, sa mga miyembro po namin dito sa church, karamay namin sila. Pero hindi lahat ng nasa puso ko, nasasabi ko sa kanila, kasi may mga times na pinanghihinaan sila ng loob. Sabi ko, Lord, wala akong pwedeng kapitan, wala akong pwedeng pagsabihan, wala akong pwedeng ilapit sa iyo, kundi Lord, yung sarili ko. At alam ko, the solution comes from you, comes from above, at galing sa trono mo, Panginoon. The solution kung ano yung eagerness ng aking puso sa oras na ito ay manggagaling mismo sa trono mo, ang katugunan sa lahat ng mga itong katanungan ko ngayon. Kasi hindi tayo pinapahamak ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos to face na alone sa problema natin. Kasama natin ang Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi nga po niya dito, sabi niya, ang sufferings natin, sabi niya, is not just only for ourselves, sabi niya, in our mind, but sabi niya, if we accept Him and search our heart fully to repent and seek grace, not to repeat those troubled things, yung terrible things. Sabi nga niya, pag tinanggap natin ang Panginoon, yung hamon ng buhay natin bilang isang tao, alam natin na ang Diyos ang gumagawa ng paraan para sa atin. At ang Diyos mismo ang higit na nagbibigay sa atin ng anuman lakas para harapin natin yung mga sitwasyon natin. Kasi sabi niya, kailangan Lord, saliksikin mo yung puso ko. Time to time, saliksikin mo ang puso ko. Sabi niya, kung hindi tayo nagre-repent or humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, Lord, nagkasala ako sa tao na ito. May sinabi ako, may nagawa ako. May naisip ako against him. May pinag-usapan kami against that. Minsan nakakalimutan natin to say, Lord, patawarin po ninyo ako sa lahat, sa isip, sa puso, sa nasabi. Bilang isang Kristiyano, ang pinakamahirap, hindi ko lang po alam kung lahat po ay, mahirap po ba magsabi ng, I'm sorry. Napakahirap pong sabihin. Ito lagi kong sinasabi dito sa church. Bilang isang Kristiyano, hindi po mahirap magsabi ng sorry. Kung alam mo na nasaktan mo isang tao, alam mo na mayroon kang ginawa sa isang tao, at alam mo kung ito ay na-offend or hindi, alam mo din kung ano yung mga bagay na kailangan mong gampanan bilang isang lingkod ng Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon dito sa atin sabi niya, the mistakes of the sins of others, sabi niya, why did God allow him to say the terrible things? Bakit hinayaan ng Diyos na maranasan natin ang mga ito? The temptation, trials, yung hirap na pinagdadaanan natin, even in the family, our family talaga. May mga bagay na pag sinabi natin na family, ito talaga ay burden natin. Sino ba naman yung mga pamilya na ikaw lang ang naglilingkod at meron kang pamilya na hindi pa rin nakakilala sa Diyos? Siyempre malulungkot tayo. Anong dapat natin gawin? Sila din ay burden natin. Sila din ay trials sa atin. Sila din ay challenge sa buhay natin, yung ating pamilya na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Why we suffer? Because marami pa po tayo na nais at marami pang gusto ng Diyos na gawin para sa atin. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit nangyari ito sa asawa ko? Bakit nangyari ito sa family ko? Bakit nangyari ito sa akin? Lord, hindi ko alam May tanong tayo, Lord, hindi ko alam kung bakit. Ba't laging sinasabi ng Panginoon? Sabi nga ng Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi niya, pangatlo is true temptation.
Ano po ang sabi ng Panginoon dito sa atin? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Amen po ba? Tapat ang Diyos at hindi niya pinapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyon. Salita ng Diyos ito, this is the promise that pwede mong ikip sa sarili mo, walang pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. So lahat nararanasan ng tao, mapalad tayo kasi meron tayong Diyos na inaasahan natin. Meron tayong Diyos na kinakapitan tayo. Meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. Meron tayong Diyos na nagbibigay ng freedom to love us, to forgive us, to accept us. Hey Lord, lagi kong dinideclare sa Panginoon talaga. Sabi ko, Lord, I am blessed. I am healed. Lagi min dinideclare na mag-asawa po yan. I am favored. Kasi favored tayo sa Diyos eh. Sabi niya, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinapahintulot na kayo subukin. Naghigit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. The Lord is our strength. Wala nang iba. Malaki man ang katawan mo, maliit man ang katawan mo, kung wala ang Diyos, we cannot do anything. But with God, we can do all things because God is impossible God. Amen? Sabi niya, God knows your load limited. Sabi niya, alam ng Diyos yung loaded natin. The limit, the amount that we have. Sabi niya, the cost that we have. Sabi niya, the deepest affliction, the rest assurance that He is loving Heavenly Father. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Alam niya lahat. Alam niya yung deepest affliction natin. The rest assurance, sabi niya, He is the loving Heavenly Father. Mahal tayo ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, wala dumating sa buhay natin na hindi natin nararanasan na hindi natin kasama ang Diyos. Lahat kasama natin ang Diyos. Amen? We just only, kailangan ng Panginoon is to trust Him. Buhigit pa sa buhay natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Wala tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang Diyos. Wala tayong pwede hingin sa Panginoon, kundi Lord, your strength, your favor. I am favored because you choose me, you love me. I am favored because you healed me, spiritually, physically. Hindi lamang sa healing sa karamdaman, kundi physically, mentally, spiritually, the Lord is healing us. The Lord is giving us His strength. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, sabi niya, why do sufferings comes? Why do sufferings comes? Bakit tumarating ang mga pagsubok sa atin? Sabi nga niya, John chapter 5 verse 14. Ito yung mga maraming mga pinagdaanan sa buhay, may mga karamdaman. Subalit ang Diyos pa rin ang nakita niya higit sa lahat. Sabi nga niya, pagkatapos nito nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki na sinabihan nitong magaling ka na ngayon. Walang imposible sa Diyos. Akalain mo nakita lang niya yung tao, pero sinabi niya magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. So kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, when we ask forgiveness to the God, kailangan talaga na sabihin natin, Lord, hindi ko na balikan yun. Hindi ko na babalikan kung ano yung nakaraan. Pag hubad ka sa Panginoon na Lord, hubarin mo yung dati kong pagkatao, hubarin mo kung ano mga changes na kaya mong gawin sa akin, magpa-change na tayo. Magbihis tayo sa harapan ng Diyos na ang Diyos mismo nagbibihis sa atin. Kasi sabi nga niya dito yung lalaki, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pariyaan ang mangyari sa iyo. So hindi natin gusto na mangyayari ito sa atin. Ang gusto natin ito is to feel the presence and the holiness of God sa buhay natin na patuloy tayo naglilingkod sa Diyos. Kahit anong challenges, kahit anong sufferings, still pa rin ang Panginoon na nandyan para sa atin. Pinapagaling tayo, huwag na tayong bumalik sa dati nating lumang pagkatao. Because God is our order God. Sabi nga po niya dito sa atin sa letter B, sa number 2, that the works of God might to be made manifest, na ihayag ng Diyos ang kanyang gusto at nais sa atin. Tulad po no, pinagaling ng Diyos, yung pinanganak na bulag, higit sa lahat, John chapter 9, verse 2 and 3. Sabi niya, sumagot si Jesus sa 3,
Ipinanganak ng bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa pagkakasalan niya o kanyang mga magulang, kundi upang maihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Bakit kailangan natin mag-glorify ang Diyos sa buhay natin? Because of our sufferings. Kasi doon nakikita ng tao na kahit ang gaano yung dumating na suffering sa buhay natin, alam nila na naglilingkod tayo sa Diyos. Alam nila na nandyan ang Panginoon sa atin. Doon nila nakikita na mas maganda pala na may Diyos. Doon nila yung reward na makikita nila sa atin through our sufferings is makita nila na matatag tayo, na bulag tayo one time. Hindi na dapat tayo kasi binuksan na ng Diyos yung puso natin. Binuksan na ng Diyos yung mata natin para makita natin yung kadakilaan ng Diyos. Hindi na tayo bulag ngayon, kundi pinakita niya, binuksan niya yung mata natin para mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin for all the sufferings na hindi tayo nagre-reklamo. Katulad nga ni Job, kung titingnan natin si Job, na wala lahat pero ibinalik ng Panginoon. Sumobra pa yung kutis na ibinalik niya, mas makinis pa sa baby, sabi ng Panginoon. So hindi tayo dapat yung haharapin, pag hinarap mo at na-question mo yung sarili mo minsan na, Lord, bakit ako nagsasuffer? Bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito? Why you allow these things happen to me? Kasi gusto ng Panginoon mag-glorify sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsusumamo natin sa Panginoon. Amen? Napakabuti ng Diyos, higit sa lahat. Kaya minsan sasabihin natin na letter C, sabi niya, for the glory of God. At yung sinasabi ko po kanina, to glorify God sa buhay natin. All the sufferings, hindi tayo mag-end. Hindi natin tutulukan ang sarili natin for nothing. But matutulukan ang sarili natin for something, the reason, because God is with us. Hindi mo pwedeng sabihin na ayoko na yung sufferings na ganito. Ayoko na maglingkod sa Diyos kung kailan ako naglingkod sa Diyos. Kung kailan ako naging pastor, kung kailan ako mananampalataya. Bakit itong sufferings na ito hindi na aalis? Kasi lahat ng tao dumadaan sa ganon. Mapalad tayo, wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Wala tayong ibang pwede, bulag tayo, pero pinalad tayo at mapalad tayo kasi binigyan tayo ng pagkakataon para mabuksan yung mata natin, mabuksan yung isip natin, matanaw natin kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bilang isang anak niya, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, ayoko na. Sobra-sobra yung sufferings namin. One time, nagtanong ako sa Panginoon. During that time, sabi ko, Lord, ano man ang kalooban yun? Hindi ang kalooban ko. Sino ba naman yung magsasabi na, Lord, sinesurrender ko yung asawa ko sa iyo because of his suffering. Masakit yun na bilang isang asawa. Umiyak ako sa Panginoon at sabi ko sa Lord, andito ako nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nabulag ako nung hindi kita nakilala. Tinanggap mo ako, isang basahan, isang walang kwentang tao. Tinanggap mo ako, binuksan mo yung mata ko para makita ko kung gaano yung nature mo. Yung kalikasan na ibinigay mo at pinahiram mo sa amin, nakita ko yun. At pinagmasdan ko at nakita ko yung paglikha mo sa langit at lupa. At nakita ko yung pagtanggap mo bilang ako, bilang isang anak mo. Umiyak ako sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa akin, sabi niya, anak, sabi niya, ipagkatiwala mo lahat, sabi niya gano'n. This fight is not your fight, but this fight is my fight. Sabi ng Panginoon, Exodus 14:14. Sabi ko, Lord, wala akong pwedeng sabihin sa Diyos. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, higit sa buhay natin. Pag sinurrender natin yung puso natin sa Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos. Pinagtatanggol tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pinagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So sabi niya, walang pwede magtanggol sa atin. Hindi natin kaya ipagtanggol sarili natin. Hindi natin kaya saliksikin yung sarili natin by our own, kundi at Diyos mismo. Kasi pinagtatanggol tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos eh. Kaya sabi ko, Lord, wala pa akong karapatan na sasabihin ko na, pwede ba habaan niyo yung buhay ng asawa ko? Wala akong karapatan kasi pinahiram niya sa akin. And now, sabi kong ganun, Lord, araw-araw, dito ako sa church, gabi-gabi, umiyak ako sa Panginoon, madaling araw. Then sabi ko, Lord, alam mo yung peace of mind na binibigay ng Panginoon?
talagang binibigay niya. Sabi ko, Lord, nagsisuffer man physically sa kanyang karamdaman, but spiritually, sabi ko, nagre-rejoice siya kasi sinasamahan mo siya for that pain. Sinasamahan mo siya, Panginoon Diyos. At alam ko, Panginoon, yung sakit na ito, yung pain na ito, sabi ko, kinuha mo na. Dinala mo na. Hindi siya mananatili sa buhay niya, sa sarili niya, sa katawan niya, kasi kinuha mo na ito. During the time na ikaw ay nag-suffer, namatay ka, kinuha mo lahat ng sufferings namin. Ito ay mild lamang yung pinagdadaanan natin. Kaya sabi ko, Lord, wala akong masyado akong iyakin ngayon sa Panginoon. Sorry. Kasi talagang wala akong pwedeng sabihin sa Diyos kundi nagpapasalamat lagi. Kasi nandyan ang Diyos na nagbibigay sa atin kung ano man yung mga ginagawa ng Diyos, ano man yung mga bagay na hinaharap natin sa Panginoon. Nandyan lagi ang Panginoon for us. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon, kundi lalo tayong minamahal ng Diyos. Kasi gusto ni Lord mag-glorify yung kanyang pangalan through our sufferings, through the trials, through the challenges. Sa ministry, number 1 talaga. Yung alam mo, panatag yung kalooban mo. Lalapit isang magkulang, lalapit isang tao. As lahat ng problema na, we are absorber, ina-absorb natin lahat. Pero sabi ko, Lord, sarili kong problema, hindi ko alam kung paano, pero alam ko nandyan ka. Sinasama ko na yung mga problema tong mga kapatiran, mga anak mo. Kasi you choose us. Kaya sabi ng Panginoon, ang Panginoon Diyos ang hindi talaga nang iiwan sa atin. Hindi tayo, sabi nga niya dito sa binabasa po natin, John chapter 11 verse 4. Sabi niya, ngunit ang marinig ni Jesus ang sinabi ninyo, hindi magwawakas ang kamatayan at sakit na ito. Mangyayari ito upang mapaparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay mapaparangalan ang anak ng tao. Sabi nga ng Lord hindi tayo mamamatay for ours, yung karamdaman natin, sabi nga ng Panginoon. Kundi sabi niya mangyayari yun upang maparangalan ang Diyos sa pamamagitan nitong mapaparangalan ang anak ng Diyos. So our sufferings is not to hinder or hindi ito makapagpipigil sa atin sa anumang karamdaman, sa anumang buhay na masakit para sa atin. Pero ito po, ugal, ito yung magbibigay para maitataas natin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Kasi walang anak ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Walang lingkod ng Diyos na iniwan ng Panginoon. He never forsake us. He never leave us. Kasi tapat ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Kung sa ngayon, pag sinabi natin na, Panginoon, kung kailan ako naglilingkod sa iyo, why I suffer a lot? Ito, tandaan natin ang mga salita ng Panginoon. Mangyari yun upang maparangalan ang Diyos sa buhay natin. We are chosen. We are blessed. Because we are a child of God. Sabi nga po niya dito, whatever our trial might be, we should take this sweet attitude. Sabi niya, ang sarap magsabi sa ganitong, ang sarap mag-share. Yung bang, whatever our trials might be, sabi niya, we should take this sweet attitude. Sabi niya, ano yung mga pagsubok na dumating sa buhay natin? Magkakaroon tayo ng para bang, sweet ka pa rin, babait ka pa rin, kahit marami kang sufferings. Kasi yun ang order na Diyos Sabi niya, if the things happen, we delight our God happy. Kung ito'y nangyayari at hinayaan natin na ang Diyos ang mismo na mangunguna sa buhay natin, sabi niya, wala tayong pwedeng ipinagmamalaki, pinapangaralan, hindi ang sarili natin, kundi ang Diyos. Amen? Kaya sabi nga niya, letter D, sabi niya, the works of the enemy, ito po yung nangyayari sa buhay. Why we suffer? The work of the enemy. With God, sabi niya ganun, permission with, sabi niya, katulad po, halimbawa ni Job, sa Mark chapter 5 verse 1 to 10, sabi niya ganun, it is a mentally ill sa lalaki na sinasapian ng mga demonyo. Kahit hindi na po papunta doon, kasi medyo marami po siya. And then sabi nga niya po dito sa atin,
Minsan may mga trials sa buhay natin as a family. May marami tayo din na mga pinagdadaanan. Kahit sa mga parenting, as a pastors, as a leaders, iba-ibang klase. Para bang nagluluto ka na iba-ibang klaseng putahe, iba-ibang klaseng lasa. Pero at the end of the day of our life, the sweetness of God is still there, is awaiting and declaring the glory of God sa doon sa mga sufferings natin. Kasi alam ng Panginoon, pag nagluto ka, alam mo masarap yan. Pag dumaan tayo doon sa hinihinang tayo ng Diyos, dinadaan tayo doon, dinadaan tayo sa apoy para tayo ay madalisay higit pa ng Panginoon. Alam natin, paglabas natin doon, nag-glorify ang buhay natin. Kasi ang Diyos mismo ang nagkakaloob sa atin. Yung end ng buhay natin ay yung sinag ng bukang liwayway ng pag-asa, tagumpay na ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Kaya sabi nga po niya, pangatlo po is sabi niya, the purpose of suffering to prove, sabi niya, our sonship. Hebrew chapter 12 verse 8. Tingnan po natin sa Hebrew chapter 12 verse 8. Verse 8. Pwedeng pakibaba. Okay. Sabi nga po niya, kung ang disiplinan ginagawa ng lahat ang anak ay hindi gagawin ng sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi tayo mga anak sa labas. Gugustuhin po ba natin na hindi tayo didisiplinahin ng Diyos? Ako sabi ko, Lord, pag tinaas ko yung kamay ko sa Panginoon, ano man yung consequences, ano man ang kasalanan ko, na yung consequences, o Lord, tinatanggap ko ito. Kasi sabi ko, anak mo ako, pinili mo ako. Hindi mo ako pinapalo, kundi Lord, manumanay ang iyong kamay para sa akin. Kaya sabi niya, yung pagdidisiplina ng Diyos, ginagawa niya ito para sa ating ikabubuti. Kasi kung hindi niya gagawin ito, sabi nga niya, hindi kayo tunay na anak, kundi tayo anak sa labas. We are out of the world kung wala ang Diyos na magdidisiplina sa atin. Sometimes ang Panginoon, masakit yung pagdidisiplina niya. But pag tinaas mo yung kamay mo sa Panginoon at Lord, I surrender everything to you and I accept, tinatanggap mo lahat yan. Walang ititira ang Diyos sa puso mo na masakit, kundi ang ititira niya ay puro kagalakan, puro kasiyahan at peace of mind ang ibibigay ng Diyos para sa atin. Kaya sabi niya, if I do not suffer, then I am not a true Christian. Pag hindi natin ito talaga pinagdaanan, hindi tayo totoo na Kristiyano. Paano natin masasabi na tayo makikibahagi sa suffering si Lord kung konting pagsubok lang natin, sasabihin na natin kaagad sa Panginoon, Lord, ayoko na. Hindi na kita kilala. Ayoko na. Kasi during na tinanggap kita sa buhay ko, ganito na yung nangyayari sa buhay ko. Nung tinanggap kita sa buhay ko, naging Kristiyano ako, bakit nagsasuffer ako? Bakit itong mga hindi nananampalataya? Sometimes kinukumpara natin yung sarili natin sa mga hindi nananampalataya. Pero ang Diyos mabuti sa lahat. Sabi niya, suffering is the proof of God's special love. Ito nung binabasa ko po ito, sabi ko, Lord, umiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, suffering is a proof of God's special love. Sabi ko, kailangan ko palang pagdaanan ang mga ito. Hindi lang dahil sa to prove na ako yung inak mo, kundi pinapakita mo yung magiging katatagan ko. Kasi kung hindi dumaan sa buhay ko ang mga bagay na ito, hindi ako magiging matatag bilang isang anak mo. Bakit ko pinagdadaanan? Bakit natin pinagdadaanan ang sufferings? Kasi gusto ng Diyos mag-glorify ang kanyang pangalan. Sabi nga niya, suffering is for our good. Hindi natin ikakasama the sufferings, the trials. Kasi ito sinasabi sa Hebrew chapter, sabi niya ganun, to profit us, sabi niya, Hebrew chapter 12 verse 10. Verse 10. Sabi niya, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos
sa ikabubuti natin upang tayo maging banal katulad niya. Amen? So huwag natin sasabihin na, bakit kami, yung anak ko, naghiwalay kami, nasa kabilang church sila, nandito ako. Bakit ang family ko, nandun sila sa kabilang church, nandito ako. Bakit ako, nagsishare ako ng salita ng Panginoon? Pero parang, I cannot lead my family into salvation. Parang ang dami nating katanungan sa Diyos. Sometimes sabi ng Panginoon sabi niya sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating magulang para sa ating ikabubuti. How much more pa kaya ang Diyos na dinidisiplina tayo? Kasi sobra yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, kundi hinahayaan ng Diyos na mangyayari ang lahat ng bagay para makita natin. Ma-reach out natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Siguro nagtatanong tayo, bakit ganito? Mga anak ko hindi nakikinig sa akin. Kapatid ko hindi nakikinig sa akin. Bakit ganito nangyayari sa akin? Parang sineset aside natin yung sarili natin. Na Lord, parang hindi yata tama ito. Pero hindi natin alam. Ito yung paraan ng Panginoon kung paano natin i-handle the family. Hindi natin alam na ito'y gagamitin ng Panginoon para ma-handle natin yung pamilya natin ng maayos. Sabi nga ng Panginoon, gayon din naman itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal katulad niya. Amen. Kasi nayaan ng Diyos yan. Sabi ko, siguro sa lahat, sa oras-oras o sa buhay ko araw-araw, hindi pa natuyo yung mata ko sa papasalamat sa Diyos. Anong ginagawa ko? Lord, thank you. Thank you kasi pinalaya mo kami. Thank you for victory kasi na-overcome mo kami. Thank you for victory kasi nandyan ka para sa amin. Thank you sa pagtutuwid mo kasi nadidisiplina ako. Thank you sa pagbabago mo sa buhay ko kasi ngayon ko lang nakikita ang mga pagkakamali ko. In the family, sa husband, lahat pinapakita ng Diyos. Anak, ito mali mo at tinatanggap ko na marami akong pagkakamali. At pag tayo nagpapatuwid sa Diyos, dinidisiplina tayo ng Diyos, ito'y ikabubuti natin. Tandaan po natin. Kasi ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Number 3, sabi niya, to produce holiness. Sabi niya, ito yung sinasabi ng Lord para sa atin. Sabi niya, bakit kailangan natin mag-suffer? Sabi niya, to test us. Pwede ba na parang tinetesting ba tayo ng Diyos? Hindi tayo tinetest ng Panginoon for our sufferings. Kundi binibigay niya, niloloob niya talaga kung hanggang kailan tayo na paninindigan na tayo anak ng Diyos. Matatag ba tayo? After all the challenges sa buhay natin? Nagiging kahinaan ba natin itong mga pagsubok natin o magiging kalakasan ba natin? Yung nangyayari sa buhay natin? Even the church, sino ba naman yung hindi nalulungkot pag nawala, umaalis yung mga miyembro at sinasabi niya, ayoko na doon, ayoko na mag-church doon. Masakit para sa atin bilang isang manggagawa ng Diyos. Pero ako lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, hindi ko sila pwedeng panghawakan at hindi ko pwede silang pigilan. Kasi kung saan sila, sabi kong ganon, I hope na itutuloy pa rin nila yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Alam mo, one time, dumating sa punto na sabi ko, Lord, itong mga order parang nahihikayat sila sa kabila. And then after weeks, 2 weeks na wala sila dito sa church, bumabalik sila at sasabihin nila, humihingi sila ng sorry. Sabi ko, wag sa akin kayo mag-sorry. Wala akong ginawa sa inyo. Kundi sa Diyos, meron tayong ginawa na pagkakamali. Hahanapin nila kung saan sila nag-grow. Hahanapin nila yung tunay na tahanan kung tayo ay nag-care sa kanila. Kumusta na kayo? Kumusta ba kayo? Lalo na pag may mga sufferings sa buhay natin ngayon. Higit sa lahat, the sufferings talaga yun ang makapagpipigil sa kanila. Kung kailan yung Saturday, ang dami nilang gagawin. Kung kailan Sunday, magkakasakit sila. Kasi yun yung kailangan natin na arugain sila. Ipapaliwanag that you are not alone, but God is with us. Kasama natin ang Diyos, higit sa lahat. And then sabi niya, ito ba ay to produce a harvest, sabi ng Panginoon sa verse 11 dito sa Hebrew chapter 12. Sabi niya, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, totoo yan. Nagagalit pa tayo sa Diyos, kinu-question pa natin ng Diyos. Higit sa lahat, imbes na matuwa ka, Lord, thank you for this. Kasi nalagpasan natin ang bawat
trials sa buhay natin. Pag nalagpasan natin, alam natin na kasama natin ang Diyos. May kanta nga, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Hindi tayo dapat matakot kasi kasama natin ang Diyos. Tumawid man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi nga niya dito, ngunit pagkatapos yun, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen. Hindi nananatili yung challenges sa buhay natin. Nangyari ng 6 o'clock, tandaan natin, ang orasan is umiikot, ganun din ang buhay natin. Kung nangyari ang sitwasyon mo sa 6 o'clock, 7 o'clock, alam mo, nilagpasan mo yan dahil kasama natin ang Diyos. In every angle sa buhay natin, every corner ng puso at buhay natin, alam natin na nandiyon lagi ang kamay ng Diyos na nakasalo para sa atin. Huwag lang tayo na humusumuko sa pagsubok. Keep on challenging sa sarili natin. Kasama kita, Panginoon. I-challenge mo sarili mo. Kasama kita, Lord. Kasama kita sa ngayon. Kasama kita dito sa buhay namin. Kasama kita sa bahay namin. Kasama kita doon dito sa pagsubok na to. Yun ang lagi kong sinasabi. During the sufferings talaga ni Pastor, talagang walang oras, walang minuto. Hindi ako umiyak sa Panginoon. Lord, sabi ko kasama ka namin dito. Itong mga sufferings na sabi kong ganun, ibinigay ko na sa iyong mga kamay. Kasi kasama ka namin dito. Tuwing ginaganan ko, tuwing nagsasurrender ako sa Panginoon, maririnig ko na humihilik-hilik na. And nagpa-praise ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you. And I love you, Jesus. Wala akong pwedeng ipaliwanag, wala akong pwedeng sabihin. Kundi ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Wala akong pwedeng sabihin, I love you, Jesus. Kasi nakatulog siya. Doon pa lang, sasabihin na, Lord, bigyan mo din ako ng kapayapaan. Magpapahinga ako sa mga kamay mo. At alam mo, magigising ka ng umaga na kahit 2 hours, 3 hours yung tulog mo, fresh na fresh. Bakit? Pinaubaya mo sa Panginoon ang kabalisahan at pinaubaya mo sa Panginoon sa kanyang mga kamay yung buhay mo sa bawat araw. Sa bawat sufferings, binibigay natin sa Diyos ang lahat. Sabi niya, suffering is one of God's choices fertilization to increase the harvest. Pag binibigay ng Panginoon, sabi niya, suffering is one of God's choices. Para bang tayong dinidiligan, inaabonohan ng Diyos para ma-increase yung harvest. Ano yung harvest natin? After all the sufferings, we will glorify His kingdom sa buhay natin. At pag nakita tayo ng mga tao, uy, nakakaingit ka, bakit ka nakakangiti after all the sufferings na pinagdaanan mo? Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Glory to God. Dahil mabuti ang Panginoon sa atin. Pang-apat, sabi niya, our response to suffering. Sabi niya, we may despite revealing instead of submitting, this attitude lead to hardship. Minsan iniisip natin, ayoko na maglingkod sa Panginoon kasi ganito nangyayari. Nahihiya ako kasi hindi ko kasama ang pamilya ko sa church. May kanya-kanya sila. Hindi yun. Kundi sabi niyang ganun, yung mabuting ugali natin, sabi niyang ganun, or yung masamang hindi tayo submissive sa Diyos, sabi niya, it would lead us, sabi niyang ganun, into hardship. Bakit? Kasi hindi tayo surrender sa Panginoon. Kailangan natin talaga surrender sa Panginoon. Lord, kunin mo lahat ang isip ko, kunin mo lahat ang puso ko, kunin mo lahat kung ano ang meron ako na hindi ko kayang bitbitin kasi alam ko kaya mo para sa akin. Pag ibinigay natin ito, sabi nga ng Panginoon dito, sabi niya, kung makita natin, sabi niya, we may faint under it, we need not, true for the Lord says, sabi niya ganun, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2. Minsan iniisip kasi natin na kaya natin ito, pero hindi natin alam kung ano yung way ng Lord para sa atin. 2 Corinthians 12, verse 9, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi niya, ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kahit buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo.
Amen. Yung kahinaan natin minsan talaga, ito yung nagbibigay sa atin ng discouragement bilang isang lingkod ng Diyos. Pero laging sinasabi ng Panginoon, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat mong pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So the more sabi niya ganun, kung tayo nanghihina, tayo lahat ang pinapalakas ng Diyos. Sabi niya, kahit buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, pinagmamalaki natin, hindi natin ito sinasabi na hindi ko na kaya ito. Kundi lalong pinapadama ng Diyos at nararamdaman natin yung pagpapala ng Diyos at kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin. Dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kalakasan para sa atin. Amen? Sabi niya, my grace is sufficient for thee. There is a grace to bear the thorn, the trials, and the sufferings. Yun yung sinasabi ng Lord. My grace is sufficient for thee. Ang Diyos, hindi tayo kayang iwan. Hindi tayo kayang pabayaan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sabi niya, we may happily yield to the will of God, embrace the will of God, and pray for progress in the Christian life. This is the highest form of victory. Ito yung sinasabi ng Lord sa atin eh. Pag lagi mong sinisigaw, ako'y masaya, ako'y nagagalak sa Panginoon, pagagalak ka talaga. Ano yung sinasabi ng bibig mo? Ano yung sinasabi ng puso mo? Still God na nakakaalam. At lagi kong sinasabi, Lord, I am favored. Every day yan, dinideclare. Kahit natutulog ako, gumigising ako ng umaga, ng madaling araw. Lord, binibigkas ko talaga. Lord, thank you. I am favored. I am blessed. I am loved. I am accepted. All the suffering, sabi ko sa Panginoon, umiyak ako sa Lord na kung lalayo ako, because of the suffering, sabi ko, lalong hindi ko madama yung buong kagalakan na ipinagkakalob mo para sa akin. Lalo akong manghihina kung hindi ako magtitiwala sa iyo. At lagi sinasabi ng Panginoon ito, sabi niya, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. The more na tinatanggap natin, the more na ina-assure natin sa sarili natin that God is good, that God is my strength, God is a victory God, God is a powerful God. In His name, there is power. Lalo tayo na pinapalakas ng Panginoon. Lalo tayo na binibigyan ng assurance ng Panginoon. Because in His name, there is hope. Kasi sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Kung walang ginawa ang Diyos sa buhay namin, hindi ko kayang ipagmalaki ang Diyos sa buhay ko ngayon. Pinagmamalaki ko ang Diyos sa gabi na ito. Dahil totoo ang Diyos. Totoo na gumagawa ang Diyos. Totoo na kumikilos ang Diyos. Totoo na bulag ako. Binuksan ng Panginoon yung mata namin para makita namin kung gaano mabuti ang Diyos sa buhay namin. Kaya sabi ko, Lord, my life, sabi ko ganun, my life is victory. Because this victory belongs to Jesus. Yung buhay ko, Panginoon, matagumpay. Kasi alam ko, may gawa nagtatagumpay para sa amin. During all the sufferings na kay Pastor talaga, wala akong ibang hiningi sa Panginoon kundi Lord, comfort us. Palakasin mo kami. Arugain mo kami. Tanggapin mo kami. Kasi alam ko, inuunawa tayo ng Diyos. Alam ko na, lahat ng hinayin natin sa Diyos, naririnig niya. Hindi mo pa sinasabi. Sinasabi na ng Diyos, ibinibigay na niya yung katugunan ng lahat ng ating mga pagluha, pag-iyak sa Panginoon. Kasi iba ang Diyos, totoo ang Diyos na naranasan namin. Kaya sabi ko, Lord, ako na naman ang naka-schedule today, sabi ko. Tapos, may check up na naman siya. Sabi ko, how many times na tumanggi ako na laging reason is yung karamdaman ng asawa ko. Sabi ko, Lord, at this moment, sabi ko, hindi na magiging dahilan namin. I'm sorry, Lord.
Kasi meron kang gustong ibahagi para sa amin. Paano ko maibabahagi yung kadakilaan mo sa buhay namin kung lagi ako nagsasabi na hindi ako pwede. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi ako fit to share. Dahil ba sa mga sufferings na nararanasan namin, binuksan ng Panginoon yung inner heart ko, inner being ko, at pinakita niya yung pagmamahal niya. Na kahit anong sitwasyon, uunahin pa rin natin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi ko, Lord, sabi niya, dito na lang natin gawin yung mga ibang laboratory. Huwag na tayong pumunta muna sa Olongapo, sabi niya. Okay, sabi ko. Sabi ko, Lord, alam ko, yung kalakasan namin ay nanggagaling sa iyo. May plano ka sa lahat. Bakit hindi mo hinayaan na hindi kami pumunta ng Olongapo today? Kasi alam mo na meron kang mensahe na gusto mong ibahagi. Kasi ginawa mo sa buhay namin, i-share ko, gagamitin mo ako bilang isang halimuyang. Kasi lahat tayo dumadaan sa ganung mga sitwasyon. Pero iba ang Diyos pag siyang kumilos sa buhay natin. Kaya ito nga sabi niya, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Napakabuti ng Diyos. Yung conclusion po natin, sabi nga po niya, if I stand in the center of the circle of the will of God, then all that comes to me, sickness, sufferings, trials, pain, misunderstanding, envy, regret, lost darkness, will be from his dear hands. And I will know that it is good for me. Ito yung iniyak ko sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, if I stand in the center of the circle of the will of God, lahat yan may solusyon ng Panginoon. Even the pain, the trials, minsan na understanding natin yung way ng Panginoon sa buhay natin. Pero pag inilapit natin sa kamay niya, sabi nga niya from this dear hand, and I will know that it is good for me. Kasi ito yung kaloob ng Diyos sa buhay natin. Hindi hinayaan ng Diyos na lumayo tayo, mawala tayo, manghina tayo. Kundi binigay niya lahat ang mga ito para maranasan natin yung tunay na kapangyarihan ng kamay ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga niya sa James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. We are blessed. Mapalad tayo. Kasi tinanggap natin yung mga challenge sa buhay natin. Tinanggap natin yung mga trials dahil alam natin na ang gantimpala ng buhay. Sabi niya, ito yung pinangako ng Diyos sa atin. Dahil mahal natin ng Diyos, lalo tayo minamahal ng Panginoon, lalo natin mamahalin ang Diyos sa buhay natin. Lastly, sa Proverbs, Kawikaan, chapter 21, verse 31. Proverbs 21, 31. 31. Ang kabayo inihanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang magbibigay ng tagumpay. Amen. Victory belongs to God. Higit sa lahat ay mabuti ang Panginoon para sa atin. So, mag-communion muna kami. Oh, sige. Ito po yung end po natin. Ito po yung last na message. So, if I stand in the center of circle of the will of God, then all that comes to me, sickness, sufferings, and trials, pain, misunderstanding, lahat yan, sabi nga ng Panginoon, and I will know that this is a good for us. Ito yung kabutihan ng Diyos na walang pwedeng makapaghihiwalay sa atin. Trials, mga pagsubok natin, hindi pwede itong makapaghihiwalay sa kaloob ng Diyos para sa atin. So, gusto pong mag-share ni Pastor?
bago po tayo mag-communion? Magandang gabi po. May nakikita na ba ako? So, nais ko lang po magbahagi yung tungkol sa why we suffer. Alam niyo po, nung ako yung bata pa, ang tatay ko po ay goldsmith. Natatandaan ko po ako po ay mga 6 years old. Katubi pong siya ay gumagawa ng alahas. Inuusap ko nga. Ay, tanong po, tay, paano mo malalaman yung ginto puro? Gamon kasi binababad sa apoy. At habang umiinit, habang painit yung apoy, nakikita ko talaga yung mga dumi niya, kusang pumupunta sa tagiliran. At pag natanggal na yung mga dumi, ilalagay uli sa apoy, sasalang uli sa apoy. Tinanong ko, bakit sinalang niyo pa ulit? Sabi niya, sabi ko, puro na yan. Ang ganda na. Sabi ko, ay, paano malalaman pag puro na? Alam niyo, sagot ng tatay pag time na yun. Sabi niya, alam mo na, kaming mga gumagawa ng alahas, habang paglinaw, ang namin, dito, hanggang tayo. Pag nakita ko na ang aking mga, habang pinagtulaw ko, pinapaipan dito. Pag nakita ko na nga, sa pinakamabilang, yung aking mga, doon ko masasabing puro ng mga kapatid, ganun din po ang Panginoon. Tayo po ay precious sa Panginoon. Kaya nga po, pinapadaan tayo sa apoy. Hanggat hindi nakikita ng Panginoon ang kanyang sarili sa ating mga pundalo, sa ating Panginoon, sa ating mga katagumpayan, maniwala tayo sa hindi. Hindi titigil ang Panginoon sa ating buhay. Anong mga sitwasyon meron tayo, anong pinagdadaan natin. Unless na makita ng Panginoon ang mukha niya sa ating mga buhay, hindi siya titigil sa pagsalang sa atin upang maging puro tayo, makita ang kaluluhati ng Diyos. Hindi lamang po ang aking masasabi. Maraming salamat.